Sabat Women's Celebration man sa Capitol. Mag-practice lang kanta, mag-practice lang drama-drama. Anak, ingon siya nga, kamu na lang itong dugnawa yung nagmarin. Ay akong among anak na duha, gananong natumuko yung dini. Iko sige lang mo eh. Maglagyo sa tagal. Gabi, iduwi ko katong sila nuknuwi. Ito silang balay sa udlo. Oh, kay mingaw kayo, kamera dito, nuknuwi dito sa silang. Nangikob kayo mga kaigsunan na karaan na balay ba? Mahadlok po kami. Pero nag-output mo sa Ginoo nga. Matay kadlok ka basta gabi. Basta magsalmo lang ka. Pero kung magtutuog ka na po sa naapoy mga dili, nagpuyok sa laing nas, puyok laing kwarto, kay si Pastor Bernie Maniego, naagis experience sa Negros Oriental. Na naay nagpa-blessing nga Adventista, engineer ang Adventista, para kay Andre Juma. Giputol nila ang kahoy ba? Kay maagian sa kasada sa Waidining. Iniputol nila iksunod, bisa kung sa kabag kung sa sinso. Muhulong! Ingon to mga Katoliko nga, ay tao na, ay tao. Ano ba? Pag sa bakra po, natuto ang mga tao. Tulo ka pagpag kung gisinso. Inigat, inigat ko na doon sa kahoy, tinakol kahoy. Muhulong, bro bakuwaw. Susawa man iba. Ipatawag ang elder sa Adventista. Ang puir gini nga kinimawa ni mga espiritu. Yampuan. Sunod! Kung mag-ampos, elder, ha? Hoy, pahawa na mo nini kay gamito ni sa gobyerno. Ipapahawa na itong espiritu. Tunaw tayo espiritu. Atong karaan nga, daoton pagkitaon nga sinso. Sutoy! Putong! Papawaon na gini mga espiritu nga kaisunan. Karon kay dibalhin man ito sa balay. Kay katuli ang ni-ampo, iyang giingan kay dato man. Iyang giingan nga. Kamu ba? Ayaw mo yung puyo din eh, kailangan ni Gabito din sa gobyerno. Na ako sa kakwarto dito mo puyo dito. Hibalhin sila kwarto mga kaisunan. May buong sila nga hindi kagawan gabi. Na ibang kakulkul. Kaya nagluto. Nga, ang ilang gasilin. Manimaho sila. Nung namin nagluto sa tubikas kwarta, atong di kusina, oy. Di maabtaw sa simana, ilang silin pa sa hurot. Nahinumdum na siya, nag-iimbitar niyang daw tag espiritu sa kwarto, kung ilang puyo ba? Di patawag na po siyang pastor, na isa namang tatuwag tag pastor, eh. Pastor Puraso, itong daw na siya ulit. Higin lang na po ng espiritu, ha? Higan to na po mga teksunan. Isa nga, kamo, nakapuyo na mo din, eh. Ha? Ihurot din nga mong slim. Nagaya kaya inyo pong ilista, nagpalit po mo. Kaya mo kong ilan nga, kamo ba? Hugamit mong slim, di mo palit. Palitin po ninyo. Pagkasunod na i-deliver ka slim. Surat. Tinuod nila, pagkatala sa Pastor Bernie, kung ma-invite mo Pastor Bernie Maniego. Yeah, kanang atong communication director karon sa union. Iyan ang experience siya. Pagkahuman, iapuan, isa nga kamo, human naman ang gamito na po din kwarto. Pangita ng muglain kapuyan, ayaw na sa muka ang kwarto ni Isbalay. Human na ito. Huwag na diyo'y magsamok-samok. Muna, mga eksyon ng mga dagkong balay, ayaw mo pagigayaga ng mga evil spirit. Ngayon mo nga, ay, diri, basta ba, puyo na diri, may nanganik o ba nila negosyo ka? Na, ubanan, di mo mga eksyon. Do not invite them, but instead invite Jesus Christ in your home. Amen. Make your house as a place of worship when Jesus will be glorified and be lifted up. Mga kaigsunan, kini, usa ka istorya. Nakatisting na mo ang istorya ka na mag-away mo sa mong pamilya, imong asawa, magtalindanay mo. Nakatisting na mo nga mag-ilog mo cellphone. Nga dili ni mo pasahon sa mong cellphone. Natayo sa kaigsunan sa Kapitol nga, ang bana dili maghatag o password sa iyang Facebook siya asawa. Naisikreto, mga kaigsunan. Unya, magtago-tago nila magbasa. Unya, kung magkuyog mga kaigsunan, makakita o gwapa, mulingin yun. Isang pag na ang asawa. Kung naana sa mga bana, mga kaigsunan,
Delikado na sa adultery. Sinugdanan na mga kaisan. Tulo ka mga rason. Top 3 main reason why husband or wife is often tempted to adultery. First, whether it's physical or emotional. First, emotional or physical neglect in relationship. Kung naagani tayo pagkukulang emotionally and physically, nga wa na to na atiman sa itong asawa o bana, na neglect na to tungod kay busy ka ita. Remember, our wife, our husband needs affirmation and attention in intimacy. Alang kanimo sa imong asawa. Nagkinahanglan dayga na imong asawa ito. Basig nagsigil na kagday sa imong silingan. Wa na nimo dayga imong asawa. Panahon sa imong pagkaon, inikaon nimo puros lang saway. Emotional neglect. Sawa. Pagkaon iyo. Di na siya ganahan siyang pana. Huwag na'y panahon, huwag na siya ma-appreciate, huwag na'y attention sa iyang asawa o pana. Kay puros na lang cellphone, mga kaigsunan. Usa kay himplo niya na, usa ka spouse or asawa feels ignored, unappreciated, unloved at home. When someone else offers them attention, they are tempted to respond. Kung wala kay daigday, wa ni mo ipa-feel ang imong gugma nga sa mga asawa. Naadali magsamok-samok niya na nga panggaon siya, matintal di na siya. This can start innocently through friendship, chatting, sugod-sugod na dito amigo, niya chat-chat na until slowly it leads something deeper. Proverbs 5 verse 18 and 19. Let your fountain be blessed and rejoice with the wife of your youth. Kinahanglan nga atong busgon, ato silang ihatag ang kalipay sa atong asawa, bisan pa sa atong pagkabatanon ug hangtod sa atong pagkatigulang. Usa sa akong na-admire diha nila Elder Noe Madok Marilyn, labing kainin sila. 48 years old na, even today. Bisag asa si Elder Noe, Dok Noe, kuyo gina si Dok Marilyn. Worship, alas 4, worship na, alas 5. Kanta na sila. Tak kanindot. Unya, kupot sa kapot kanuna. Lain mga bana, asawa, di na magtinugtanis ka mo. Di na gani magduhog, init kagabi, kay alimuot ko na kayo. Nahitamog na, di sa Masbate, ang bana, naka-aircon. Ano, ang asawa naka-aircon, kay tambok pa siya. So, ganahan ko ka ng bugnaw. Ang bana kay luwangon, parehan ako, di kay hiling og aircon, tugawon, magkurukuro, di ba? Ani ko ganahan din ako, di ko sa sala. Di-atake dito ang iyang asawa. Huwag ginakatabang dito. First stroke, patay ko ng asawa. Mga bana, gulugi din yung asawa. Kaya daghan ganito po kung pastor nagbiyahe. Katong off na muli bitaw na nagbiyahe na sa kayo. Namatay. Di-atake. Magkakaigsunan. Nganong nagminyo ta, aro na akay kadug sa kaminyo, na akay partner kanunay mga kaigsunan. Panahon nga kapuyon ka na ay bumasahin mo. Masayon ka ka. Uban lahi man masahin. So let your fountain be blessed and rejoice with the wife of your youth. Mga kaigsunan, unya ino din ikaduha nga rason or main reason why husband and wife makakumitar og adultery. The second top 3 is lack of spiritual guarding and self-control. Karon itong wala tayo worship, neglect of prayer, Bible study, kini igsoon, it will lower our spiritual journey. Wa na gani worship palay mga kaigsunan, daghan kay mga tentasyon dali ta madala. Temptation becomes stronger when one is spiritually weak and isolated. Kanang ikaw ra usa, mo bitaw na sa mga pastors, mga elders panahon sa pagbisita. Do not visit a home nga ikaw ra usa, labi na imong gibisita ang babae. Bisag unsa, bisag pastor pa ta.
ang imong gibistaan, wife, ang bana nagtrabaho, unya usara sa kwarto. Ikaw nga pastor na bisita, ikaw na pag-usa. Bisag wa mo'y gibuhat diha. Labi lang inyong siraan ang pultahan. Kay nag-ampo mo. Ang mga silingan mo ingon, hala, wa na ang bana. Hinsud ang pastor. Mo na nga, kuyuga ang diakono. Kuyog o team. Nalipay Miss Capitol na ay prayer marathon diha. Nga mo'y among ka-partner karon sa visitation. Kada huwag sa gabi, Elren Jumar, bisita may brother. Pinakalit ka bisita na huwag ka mag-text ito. Huwag ka magtawag na bisita ka. Basta kay ang mga igsoon. Huy! Nalagis na pastor ng premaraton na kayo. Basta kayo, katuwa maanda pa son. Ang mga basura, ang mga kupon. Bisita. No, basta, nanuktok si Erwin Son alas 9 na. Tingin sa ayo. Dahil pagkaon niya, gutom kayo. Wala na siya. Kung si Erwin. Basta Son. Human yung mga alas 10 na manok. Sa tamis. Unong kabalay ang mga bisa. Makalilis. Now, temptation becomes stronger when one is spiritually weak and isolated. James 1 verse 14-15. Each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Pila sa ato mga magubuhat ng soul nga nangapukan ni ining heart, our own heart desire. Labi ang asawa ni Mukuyo. Pamisita ka, ikaw rin usang imong asawa to anito. Wa gani mamulbos imong asawa dito so kay busy kay mga bata. Kuno kay sunan. Kunya wa gid kuyugan nimo. Naisik-sik kayo nga batanon ninyo nga pastor. Asa ba ka pastor kay kuyog? Hindi ako na lang pastor. Musakay sa motor mga kagsun ingon ko sa atong ministeryo sekretary sa SSD. Pastor, magdulang mo to katong prior niya. Ingon siya, the motorcycle today is very dangerous. Sa una kuno ang motor, paala, paharap ba? Ala, ang imong angkas dito tayo kayo. Mag-ala. Karon ko ng motor pinaala. So, sakay mo, ang imong angkas, ala, inilugsog inyo, kay pura maglugsog mo. Ang imong angkas, kay mga anak malitar. Masangit ang mga chocolate hills, mga angkas. Ikaw na pastor, muinit po ka. Nabawal yung problema. Nai-asawa po din yang, Waisa, isa bawal mo sakay, way mo sakay, mabay sa motor mo ha. Butangan ako karton, way sud. Basta, huwag yung makasakay. Karton na sud, murag publishing leader man siya. Siya, okay po na kay libro mga asawa na. Huwag yan makasakay mga kaigsunan. Now, number 3, ikatulo o katapusan nga top 3 reason why husband and wife commits adultery. Influence of sexually immoral culture. Kana ditong sige kag tan-aw og mga pornographic, constant exposure to seductive images and messages shapes how people view commitment and morality. Kung ang inyong mga bana or inyong mga asawa tanawa ang cellphone, kung ang gitan-aw ganina reels nga puros mga sexy, bisan tiguang pa na ay di kumpiyansa. Kaya ang ipagdanaw maka-apekto na. May unta kung ang mga reels na gitanaw, gina-scroll, mga wali ni Pastor Puraso, Pastor Gulfan, Pastor karama mga wali ba? Oh, agoy ang ipatanaw mga siksi mo ito na buhubo ito na. Uy, na, ayaw mo ba nga tiguang nila Lester? Si David bitaw, tiguang yun, nagpainit-init man itong matanon. Usay ba yan, ato ba yan ang kuhaon mga kaigsunan? Na matintal ka! Daghang mga anak na karon, nanay mga apo, nagbulag yapon. Kaya naman, naamay matanon. Dos mas parte lang ka na nito. Di ka katuo. Nga nagbulag sila. May mga apo na. Ang gipuli, batanon ka ayong babae. Muhilang ka lang ang asawa. Di ko katuo, pastor, kabuhat ko na niya. O saan? Nga kita, kamo pong mga asawa, magpagwapa mo rin
taon mo mga kaigsunan, aron ka matinta mga bana. Pag mahumot sa rin taon mo, pulpos mo, pang-lipstick po gamay. Kay, inits, uli sa bana. Tanaon niyang asawa, porque naman bati agnaw mga kaigsunan. Huwag na din pamulbos. Ang silingan, porque magpapa, huwag kay glips. Di, ganahan ko nito, may ito kay kuha mo ito glips. Matindang mga kaigsunan. Kung sa kaistorya gatong stricto kayong lalaki ba? Bana. Sa ayaw ginog, pagpagwapa ha? Kay, ako lang yung pagpapahan. Huwag ganyan palitin yung asawa o kanang pulbos, bisa gamay nila ng lipstick ha, dili mo nga promote ko, pasto ba, nabras, kanang baptismal question nga ayaw siya pang lipstick. Di mo ni atong mga health director, kanang dili kay pula nga lipstick na, kanang kung kanang atong lipstick bitaw nga lagong mura nito nandigarilyo mga kaigsunan. Buta di po gamay nga lip shiner mga kaigsunan, ha? Parang may po tanawan ba? Ha? Ayaw to pula kayo sa mura ka kanang nasa ka ng kungkira. Ayaw po ito ang mga kaigsunan kay bawal na mga kaigsunan. Ang imo mga timanong imong lawas kay it will glorify the Creator. And even your husband will say, pagkagwapa sa akong asawa. Namatay dito na yung asawa. Katungwa niya palit, diba? Karoon pang balsamar kay gipagupahan mas ibalmer. Pagtanaw niya sa primeros lumon, mga iksonihilap ng asawa. Nagmahay ng bala. Hindi siya day! Nagmahay ko! Ganong karoon naman ko nakikita ni mo nga guwapa na ikaayaw ka! Patay na. Kaya lipstick ka naman sa Ibalmer. Wala iksonihilap, tas puwit pa na pagpagwapa mo mga asawa mga kaigsunan. Ayaw wata nga Ibalmer o pagwapa niyo yung Now, ali tayo upat ka mga rason, kumanata sa tulo ka rason nganong makakumitar tag adultery sa mga banag asawa. Four main reason why the Israelites committed spiritual adultery. Una, mga kaigsunan, impatience and doubt in God's timing. Exodus 32 verse 1, when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, they gathered themselves together unto Aaron. Nakita sa mga tao sa panahon na si Moses niadto sa bukid sa Sinai aron ihatag sa Ginoo ang duha ka papan na bato nga mao ang kasuguan sa Ginoo. The people saw that Moses delayed. Dugay man nibalik si Jesus o si Moses. Nakatry na magsuga ng Watay District Pastor. Naayon ba yata? Pag-fellowship tayo, watay bisita, watay district pastor na, asa mas Pastor Hill eh, uy, wala may Pastor Hill, uy, laayan ta, yung magpagulpo na ita, yung opisina, sila dawat sa mga pulo, ang yung Pastor Hill, gitagaan ng Pastor Hill nga, para sa lawayon kayo, magpagulpo daw, mga kaigsunan. Pero may paningubang reliyon, hindi magpapulbot. Isip po siya, assign na rin na. Buutang kayo. Usig lang yung upo. Siya nga po. Amin. Kita Adventista. Initan o plus first na pastor. Mato ta kay, i-install ba kong pastor? Hibis-hibis na yun. Yung pastora mo lang. Bugoy-bugoy yung pastora. Huwag tamaran mo yung pastora. Saiko nga na iso na kayo. Dito sa paspati na pastor ng Portillo, mubuak. Pero Friday kayo, primero na yun. Ang pulpit, ilikten kay mubukan. Ang pastor na nasay, hindi mo mubuak. Mga naman ito, alari. Yan kita ito. Naunsa naman yung conference, hindi pala kami putot ng pastor. Ay, pagwali! Walihan nyo ni pastor. Portillo ka. Ingon ang mga elders. Ay na nag-ibal, pastora! Dirin lang niya, hatong retire! Usahay mga isuning anak ta, adulterated kayo ta. Ganahan ta, kaniro, murag patian kayo ta. Sa panahon na mahigog malakaw, hilang na kagibalhin ng pastor. Now, impatience and doubt in God's timing, mga kaigsunan. The Israelites became impatient. They couldn't see Moses, so they assumed that God had abandoned them.
ang mga istitas, wala naman tatagdas Ginoo oy. Alam, maghimot ang Ginoo din niya ito eh. Ha? I-itsa ito halin mga pulsiras, mga sing-sing, mga kwintas, we will make our God. Mga Ekson, doon na istorya sa long time church treasurer sa ato na simbahan. Dugay kayong piswina. Nagkasakit siya cancer. Huwag na maayos, doktor. Sayang ng hopeless na kayo. Maminaw na kasi istorya sa uban nga, di man na cancer, sister. Kibarang man ka. Naminaw siya. Isa pa ba? Isa pa patakpan. Long time church treasurer who got sick. Umunya, cancer ang iyang sakit. Giingnan sa silingan na di tumutuo. Dili na cancer. Barang na. Natagdan ka gani, magkamutuo niya na. So natagdan ka. Now, namatay ang son, nga wak yun sa pag-alagad. Nagpalit og itong nga kandila. Mituo at mag-ihaw og itong manok. We assume that God abandoned us. Nagunahuna ka Ginoo. Treasurer ko. Ako'y tig-ihaw sa ikapulo, Ginoo. Nganong gibiyaan man ko ni mo, Ginoo? Nganong nagkasakit man ko cancer, Ginoo? Di man siguro ka tinuod, Ginoo? Midangog na lang upak, doktos. Huwag makapaabot. Nag-asyumar. She became impatient. Dito sa pagkulang migi, hangyo kung gusto ba na magpaampo, ampuan ng atong istusuon gikan sa Dumaguete. Stage 3 cancer sa kanang dinis may cervical cancer. Iya sa sukor. Kanang sukor mang isuon di na Adventist hospital. Iya na sa dako kasibahan. Pero bilib ko sa iyang pagtuo. Bibisita ang mga chaplain ng mga pare. Kinaaman ni chaplain po sila sa atong hospital, anti-chaplain. Tulong na itong chaplain, Pastor Mito, associate si Ryan, o niya, napon ni babae si Ma'am Putot. Bibisita ang pare dito sa kay ampuan ang datong Adventista na taga Dumaguete. Hingmata ang Adventista na yung siya nga nag-smile sa pare sa Madrid. Dili lang ko magpaampo ni mo, 70 Adventist man ko. Na ako'y pastor nga gipaanhin mo, mo anoint na ko. Mismile ang pare. Siya, okay. Sige. Kung kita pa kaya tayo, sige tabi ako, ilang ko pa rin. Total, parehong ito ginuuli. Pero what yun? Iyon siya nga, I am 70 Adventist. We have pastors who will pray for me. Thank you for your services, Father. Di siya magpa-anoint kung dahil kung sa kampalan, ligdong ba po? Dili kay bisan kinsa mo anak, mga kaigsunan. Manang ingin mo sa Pariso, mamatay ta iyas Ginoo, mabuhi ta iya tas Ginoo. Mga kaigsunan, second main reason why the Israelites committed adultery. Influence of past pagan habits. The Israelites had just come out of Egypt, where idol worship, including golden animal gods, was common. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, kining mga Israelitas dito sila sa Ehipto, ang ilang makita mulingi sa wala, mulingi sa tuo, idol worship ang ilang makita. Even though they had seen God's power, their minds were still influenced by their past culture. The golden calf resembled the Egyptian bull god Apis, showing that they reverted to what was familiar. Kaya sa ato ini Ikson, dini sa bugo, ini bugo Ikson, mo makita, naadini ang kining sa relihiyo, baga na Kristyanismo nga, kusog ang influensya. Magpista sila Ikson, dili sa pagpalaot mga Ikson, human nagpista pa yung bisa, na dito ang disco, sayaw na, sayaw na, pista na, religious convocation na. Pilas mga Adventista po,
ang mga apil po dito sa pista nila. Masayaw-sayaw po dito. Wala ko, tapos pastor rin. Kung apil po, kurunas rin nga mga kaigsunan. Matagdan ta, mga kaigsunan. We are still influenced by the past culture. Usta ka istorya sa bagong nabautismuhan. A newly baptized member. Ganihan ako namit dito nga atong Bible worker, atong layman, si Brother Misa. Ingon siya, kini mga Bible worker na to, mga layman igsoon, ang ilahan ng expertise to the Bible study. Nya kung ma-assign ka na lugar, kailangan kabulan po, ibaling na po ka. Kini nga istorya igsoon, mauni, ito ko, nabautismuhan ang tibok pamilya. Sulod sa tulog ka bulan, gibaling na po ang liman. Nabistaan og pastor, district pastor. Nagpaabot ang si pastor nga mag-worship ba? Wala di sa mo ingon nga mag-worship ta. Iya, ibalitan kung gitrain ba sa layman, tulog ka buwan pa lang. Huwag maging siya agahan nga mag-worship. Di siya na ingon nga, sister, mag-worship ta. So, sige, pastor, saan worship ka bang mag-ampo ta, mga Jay. Gidaha ang pastor na sa altar, mga kaigsunan. Apa nitong sa tunin niya, mga kaigsunan. Unya, ingon ang pastor, dili mao. Kaya ba mga tatag ito, so wala nang tutos, wala lagi may tulong kay pastor. Oy, paghawa sa atong liman, pastor, may balik ka lang may pagpangansya, ikaw may tulong eh. So kung unsay na andan, we still influence in their past culture, mabi na pagdalit-dalit ang bautismo, mga kaigsunan. Kaya ini-bautismo yun, mag-uros pa. Karena mga mas baptisin mga kaisan, dapat nilagahan ba? Oo. Wapay kwa ang mga kwintas. Ang sing-sing soon, may ngon pang pastor. Ay, wala na, kaya nga hawa ulit. Hindi mo po, pastor. Hindi mo po. Apil na sa lubong mga kaisan, hindi mahubat. Napay mga anting-anting ang uban mga kaisan, na mga habak pa. They are influenced by their past culture. Now, mauni ang naitabo mga kaigsunan atong bantayan. Ug niya ikatulo second to the last reason why the Israelites committed spiritual adultery. Leadership failure and compromise. Aaron, the spiritual leader in Moses' absence, gave in to the people's demand instead of standing firm. Nakasuway na mo igsuon ka na bitong na atay mga pangulo sa simbahan, elder, or diakono or pastor na mo compromise sa standardante. Kay hadlok sa mga kaigsunan, pastor, di ganin mo ni kasdol among anak, pantay lang ka, pastor. Amo naman ang girecommend rin eh, ha? Pero dako nagtiyan mga kaigsunan. Kung hadlok ka sa elder, eh mas di kabutuhan ng eleksyon, so kasal lang ka dito. Hasta again, kasal. Compromising! Pastor Hill, it's okay, di ka mag-compromise, Pastor Hill. Buwali pala siya katungwa kay kasal, tabangan niya kasal. Ba? Para makasal. Pero naay mga ministro nga mag-compromise mga kaigsunan. Sama ka na Aaron mga kaigsunan. Aaron collected gold and fashioned their idol when they then claimed, "This is your God, O Israel, who brought you up from the land of Egypt." Instead of guiding the people to pray and wait, he led them to idolatry. Makalilisan, mga kaigsunan. When spiritual leaders compromise truth to please people, they lead others into spiritual ruin. Sa istorya sa DepEd supervisor, kini mga DepEd supervisor dito sa Masbate, daghan dito mga DepEd supervisor sa una mga kaigsunan, daghan siya napasulod ng mga Adventista, ng mga teachers. Laban ini ato yung mga DepEd supervisor din or mga principal sa DepEd. Samtang nag-party-party ang DepEd, siyempre hindi mo na ato ang grupo. Gibantayan na dahil siya sa mga teachers. Pag inom-inom na dito sa lamisa, siyempre supervisor ka nito. Chat-chat po siya gamay. Gusto? Kamaya. Unya, sa din nanghinit na iyang dunggan. Siyempre, i-invite ni Sir. Sayo kasi. Sayaw na dito na lang. Defense supervisor mo kayo sa Adventista. Ang mga teachers, ningon nga, manayaw na ba ito? Nanayaw ito, Sir. Sayaw po mga teachers.
Kaya nagpuna namang leader mo kay sunod. Spiritual ruin. When we compromise the truth to please people, they lead others into spiritual ruin. Ngunit sa kapastor, nga, nakita niya ang batanon niya. Ganihan ang kanta, di pa itas ng batanon ng nanta, magamit yun sila. Gusto ito masipahan din ng nanta niya? Kamansilis. Kamansilis? Oh, na. Wapo kayo si Bata itong kamansilis. Kamay ratuon, pero tiles, nindot kayo, kuwang lang aircon yung mga kaisunan. Dito tagasa, air condition, ugnawan mga kaisunan. Whisper meeting, air condition. Kaya ito mga simbahan. Kung naamoy kwarta, so ipa-aircon itong simbahan. Bahala gamay. Para makaingon pa itong siningan nga. Mga dentista, mga tagog simbahan, pero mga air condition. Dali o? Dili sa atong pagdahin, kung para sa Ginoo, gitagaan itong pagdagali ang balay. Kung atong mga kwarto air condition, inigabot ni mo simbahan, ingit kayo, di ka gana mo si Boy. Di nga pastor, mag-online na yung sa akin, kapoy itin simbahan. Ay, online kay air condition. Kung naat mo yung kwarta, iso, gusto naman ito po. Ipag-glass mo ang kaigsuran. Aplihan lang fellowship kasi matpasutan sa aircon mga kaigsuran, ba? Tagaig pagtagay ang Ginoo, mga leksyon. So, usap ka, pastor. Nakita ang Manila ang yung youth nga, ipatong sigarilyo. Ayo, sigarilyo, Hope, o Philip Morris yan, ha? Dito ginang pastor, district leader. Kita lang niya akong ng presidente siyo to. Palit mag Hope. Mauwaw mo siyang badlo. Hindi siya nga, at po siya. Ayo, Philip Morris po siya. Sibog ang presidente siya, si Pastor Manny. Pastor! Ay, palit pa kayo sigarilyo mo siya. Ubanan tira si Perno. Sige, ito ganda. Basta na uwawa, matanong siya, bigyan mo sa lilig. Basta naman ito ako, basta na. May gani kay naka-design produkto mo po yan, compromise to. Pero po sa nawa, dito siya ng pastor mga kaigsunan. Yaga ba? Compromise mga kaigsunan. O yan na ito kibadlo. Yan, magdulugan po. Mali kinahatlog itong matanong. O kayo na pastor, o kayo matanong nga. May nawala kinapagkaoban ni pastor. Delikado. So, compromise the truth to please people. They lead others into spiritual ruin. And the last point, our worship, when our worship become adulterated, our worship turn into immorality. Exodus 32 verse 6, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Kanang word na play, mga kaigsunan, panahon sa ng pagpesta dito sa tiilan sa bukid sa Sinai. Play like included pagan style or sexual immorality. Tarawa na ang magpesta karon mga kaigsunan. Kana ini gabi ini disco na, ini baile na. Tarawa ko namang sininaan sa mga babae nito. Ini baile mga kaigsunan nga kung wak pa'y sweet nga tugtog, nagakos na ito sa bayaran. Naganahan mo kayo tanaw nito. Ang ilang mga rain na mga eksun, nindot kay mga gawon mga eksun, nindot kay mga buko-buko, ipakita mga eksun, ang una-una sa mga laki, sexual immorality na. Pareho silang gihimo eksun, they dance, they drink, they marry, and having sexual immorality. Appeal sa ilahang idolatry, ang pagsimbal ng Diyos-Diyos. Appeal ang pagkikilawas dito sa ilang mga matanan. Sa pagtapos ng kaigsunan, they lose the golden calf event shows how quickly people can fall into spiritual adultery. When we lose sight of God, they fall back into old worldly influences. They are led by leaders who fear people more than they fear God. Muna itong bantayan mga igsoon. We learn from their failure and stay faithful even when God seems silent. When we turn to sin, muna ang mga pagpahimak, alam kanimo o kanako, dini sa atong fellowship sa Good Samaritan. Ang pagpadayon sa pagpakasala, ang pagpadayon sa garbo sa kinabuhi, and worldly pleasure or false worship, the Bible calls it spiritual adultery. Kung naa kanato kanunay ang pagpakasala, kung naa kanunay kanato ang garbo sa pagpanginabuhi,
gampo sa pagtuo. Unya mo apil na ta sa mga kahilayan sa kalibutan. Inay nga mo apil ta sa isa-is nga programa to bridge the gap. Uy, mo apil na minuon ta dito sa mga kalibutanon. Ug unya mahimo na tang adulterer sa atong Ginoo. In conclusion, mga kaigsunan, dunay usa ka istorya nga dunay usa ka tawo nga taga Mindanao nga miadto siya sa Tikaw Island. Kanang Tikaw Island sa Masbate, gikan sa city proper, mubiyahe pa kag mga 2 hours dito na assign sa Pastor Jumar kung pwesto. Karong atong IEL India Third Secretary niya. Human dito for 3 years, na-assign siya sa kinatarkan. Dito siya na-ordain and she was elected last quinquennium as our IEL India Third Secretary. Kini section, doon na yung sa habal-habal driver na matinumanon kay Espino. Kini mga habal-habal driver, so na ay mga igsuon na ito nga matinumanon ba? At the same time, nagtudlog siya sa DepEd. So kung wag siya klase, panahon sa Domingo, fugyan mo kayo siya. Mudray pa siya siyang balabal. Uy, usa ka adlaw nila, naa siya bisita na dala og kanang itong nga bag at chikes kunya dunay bag dinhi nga kanang backpack. Ya, nailan niya nga dili talaga dito sa iya. Ya Tagalog pa nito. Sir, saan po yung pupunta mo? At pupunta po ko sa yung ibang bayan or ibang lugar dito sa Tikaw ba? Bayan. Sige, sakay ka dito. Sakay ka. Pasakay sa mga Adventist na babarega. Sa'yo, hinihina ko siya. Sa'yo, istoryahe siya, sir. Saan po yung ano mo? Saan yung punta mo? Siya, meron na po akong pupuntahan dyan, pero taga Mindanao po ako. Okay. Okay, sige, sir. Siya, pero, ikaw, taga saan ka? Sabi niya, taga dito lang po ako, sa Tikaw. 70 Adventist po ako, sir. Kung unsay atong trabaho ng ison, ayaw yun kaulaw sa pagpailila na Seventh-day Adventista. Amen. Mahabal-habal driver man ta, ma-teacher man ta, ma-principal man ta, makapitan man ta, mga konsihal man ta, don't be ashamed to tell your name, Seventh-day Adventist, according to Pastor Ted Bolson. Do not be ashamed to our name. It is an arrow to the world that we are Seventh-day Adventists, keeping the commandments of God and waiting for the second coming of Jesus. Dahil sa ato, maulaw man. Inyo, kasi mo nilihan, Brad. Ikaw, kasi mo nilihan. Christian, pareho na ta. Christian ay, pareho na ta. Naay uban nga, pila na katuig sa syudad sa Sugbo. Duha na katuig, wag yun mailhing Adventista. Kay wag man magpaila. Musod man panahon sa Sabado. Muklase man panahon sa Sabado. Musod pagkailahan. Ang mga silingan, di kabatin nga nag-worship. Ang mabatian, mga tugtog, dayang-dayang, aling-king-king mga kaigsunan. Kinsa'y ganahan na namin siya. Kinsa may mailahan ta. Na kung mag-away, manglupad ang kalbiro. Mingon ang mga silingan. Adventista rin na siya. Kami na mag-away siya. Magyaw-yaw ang asawa. Ang bana ko tinabas niyo, abot sila silingan. May kusog imong kantas worship. Ang away may mabatian mga kaigsunan. Di ka kamisahe. So kining mo sa kabal-habal driver siya nga, I am a 70 Adventist. Sir, kung wa kay matulugan din sa imong lugar, ang among po balay ada lang po ida. Yan ba kay mas matinyo man? Narara mong balay sa kana ang gamay ng balay. At tuan ako. Yan gihulong sa terminal ang yang guest. Uy, nakon sa bana nga. Pagkatutuo di balik man ito. Yung sa sir, pwede ba ko makatira sa inyong bahay kahit sandali lang? Iiwan lang mo na nga. Sige sir, kaya nag-imong bisadaan nga kung wak kay mapuing andin kaya kami nanawan siya. Apli imong balay, pili ka makalikong nito, pili entertain ka lang mo nito. Kaya nag-imong lang Biblia, do not hesitate to entertain strangers, for somehow you are entertaining angels. Kaya sa ato din nga mahadlok na mo entertain bisita. Kaya tanaon pa na ito nga, murag kawatan mo, kawatan mo. Ang naong bangis kay naong, bahala para ka pastor ka kanang kakapulo niya, bahala ka nang kasubungot kay pastor man yun. Pero kung dili ni si pastor magbarong, kunya gabi na ay tato dili niya maghala, di kamay lang ng pastor, kamay lang siya. Marang, abo saya. Naw kato sa mga igsulang
ipasod niya. Ang iyang asawa mo yung nag-entertain niya. Alexis, kain ka po, kain. Nag-anda mga asawa, igsunod pagkaon. Samtang naligo dito ang bisita. Siya na, mayroon ba kayong tubig? Dito, pwede ako makaligo. Sige sir, magligo ka dyan, maligo ka, sige. Kuy kay, naabliman ang katong bag sa itong iyang kuwan ba? Bisita, naabliman, kita niya dito nga. Naaman ito'y puti nga, ka ng puti nga. Tila, puti nga tela, niya na dito'y mga ustiya. Naapon ito'y ka ng tiling-tiling ba? Ingon ang iyang asawa, boy! Ang atong bisita. Nakita anak ko nito iyang bagay ito. Naiputi na siya nagtila. Naiustiya. Naikupa. Naitiling-tiling. Pari na itong bisita. Di mo lang yung bananaman. Ano ba naman? Kasi manangyari din eh. Ano ka? Ang mga nagsun, entertain niya. Insulting. Sorry kayo sila. Pari ko sa dako masimbahan. Roman Catholic Church sa Mindanao. Ang akong mga pag-umangkon sa naalag-spila sa NDC. Na ako'y mga parenti ng mga dentista. Ingon ko pagkabati na ako nga dentista ka. Wa siya maguna-una magtuwa. Di na ako mapuyo niya ng malaya. Kaya akong nailhan ng mga dentista sa Mindanao, sa Bukidnon. They are good people. Mga maayo ng mga tao na di mo pili kung ilang bisita. Hihilak ang mga driver. Ingon siya, salamat sa Ginoo. Sa mga dentista sa Mindanao na naabli ang kasing-kasing na di ay mga pare na nagtanaw lang nato. Nga mubarog lang yun sa prinsipyo. Di ka maulaw sa mga dentista. Barugi ang imong baruganan, mga kaigsunan. Ayuha pagtagad, iampo sila. Time will come. They will come to Jesus Christ. Amen. Do not allow adultery to come to our spiritual life. Kanang ilang katabang lang ni, kanang siniligad lang ni Nuwit. Si Nanay, Nanay Porton. Taga Esperanza Masbate na siya, pero yung banat taga nini, taga Udlot. Aktibo kayo sa simbahan na sa Udlot. So ito ka naman. Kubradia. Mas ato pa, Japunisa. Sa kanay, Japunisa po si Nanay. Mga Japunisa ito ba? Sa ilang, wala ilang. Pero ang ilang amo,